So, konting kwento lang po. Ano. Ako po kasi ang tao na kapag gumawa po ako ng sermon, isang linggo yung ilalaan ko para doon. Kumbaga, Lunes hanggang Sabado. Sabado ng gabi pupunta ako dito, mag-pray ako, tapos babasahin ko yung sermon ko mismo dito. So, mula Lunes hanggang Biyernes, gawa lang ako ng gawa ng sermon. Nakasanayan kong ganun ng ilang beses. Pero, naging challenge yung ngayong week. Kasi, sabi ko nga sa inyo, sanay po ako na humarap ng as in isang linggong pinaghandaan. Pero ang nangyari po kasi dahil, di ba, nagpasko nga po, wala po ako naihanda. So, ako si overthinking, ako si nag-aalala palagi, Biyernes na wala pa ako na isusulat. Kasi ano din po kami umuwi, Thursday na rin po kami naka-uwi dito sa Japan. Kaya nag-aalala po ako dahil Biyernes na, tapos ayan, Sabado, salamat po sa tulong ng Panginoon dahil pinagkaloob niya po ng isang bigayan lang. Kaya hindi ko po alam kung maiksi po ito o mahaba, pero depende po. Pero kung ano man, ay alam ko, mas masaya kayo pag maikli. Tama po ba? Pero tingnan po natin kung saan po tayo aabot. So, apakabilis po ng ating panahon. Parang kakapasko lang, Pasko na naman po, ano po. Kumbaga parang nung nakaraan, parang kakabigay ko lang ng regalo, mas mabibigay naman natin ng regalo sa mga inaano ko, parang ganyan. So, apakabilis po ng panahon, di natin namalayan, dumaan na yung mga bagyo, napagdaanan natin yung mga problema, pagsubok, pero dito po tayo ngayon. Sabi nga po, sa pagtatapos ng taon na ito, lagi nating naririnig yung New Year's resolution. Tinanong ko din po ito last January, kasi ako po nagturo ng January. Tinanong ko po kayo, na meron po ba kayong mga New Year's resolution? Eh ngayon po, meron po bang mga gumawa ng New Year's resolution? Meron po ba? Sa mga gumawa ng New Year's resolution last year, at tanong ko po kayo, lahat po ba yun natupad niyo po? Siyempre, hindi po natin matutupad dahil hindi po tayo perfectong tao. Ano po? Tayo ay may sadyang kakulitan na taglay sa ating buhay. Ano po? Kaya sabi po dito, di ba, meron tayo na hashtag noong 2024. Hashtag, di nakakain ng mga makokolesterol ngayong 2024. Pero andito siya ngayon, may sakit. Dahil yung pinangako niya, di niya rin nagawa. Hashtag, di na ako chichismis sa buhay ng iba. Pero ngayon, pag tinanong mo, kabisado niya ang buhay ng bawat isa. Pati yung mga maliliit na kwentong butiki, nagiging dinosaur. Hashtag, mag-e-exercise na ako. Pero dahil hindi malinaw, exercise pala sa pagtulog. Exercise sa pagkain ang ginawa. Hindi exercise para sa kalusugan, para pumayat, o para maging okay ang katawan. Hashtag, mag-iipon na ako. Pero hindi rin malinaw. Ang nangyari, hashtag, mag-iipon ako ng sama ng loob. Mag-iipon ako ng galit. Mag-iipon ako ng utang. Yun pa lang na ipon, hindi po pala ipon para sa hinaharap. Kaya sabi ko dito, kung ano ang mga pangako natin sa ating sarili, na lagi natin sinasabi every year na, ngayong taon, magiging ganito. Alam niyo po, taon-taon, niloloko lang natin yung sarili natin. Lagi tayo nangangako sa ating sarili na, ngayong taon, gagawin ko ng mas better. Ngayong taon, mas magsusumikap ako. Pero sabi nga, ulit-ulit natin niloloko ang ating sarili. So, sa buong taong 2024, nag-look back na po ba tayo? Nag-look back na po ba tayo? Ang dami nating bagay na nalagpasan, ano po? Ang dami mga problema na akala natin doon na matatapos. Akala natin hanggang doon na lang. Pero here we are, 2 days na lang po matatapos na ang 2024. Nakapagpasalamat na po ba tayo sa Panginoon? Sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa mga pagsubok, sa mga paghubog, sa kagalingan, sa mga pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. So, ang ating pong pag-uusapan ay, ang title ko ay New Year, New Me. Bagong taon, bagong ako. So yung konsepto po nitong New Year, New Me ay sobrang popular
tuwing January 1, no? Kung saan mo siya mababasa sa social media lalo na. Meron pa nga po na nauuso ngayon yung sinasabi na akin tong taon na ito. Narinig niyo na po yun. Sobrang popular po yan. Pero pinaka-popular yung New Year, New Me na sinasabi na akin tong taon na to, gagawin kong lahat para sa sarili ko. Lagi po yan, mababasa po natin yan. So ang idea po ng phrase na ito na New Year, New Me, dahil bagong taon ngayon, dapat bago din ang lahat ng meron ako. Babaguhin ko ang lahat ng luma sa akin. Yun po ang konsepto ng New Year, New Me. Pero sa ating mga Kristiyano, matagal na pong nasa atin itong pagbabago na ito. Magmula pa po nung tinanggap natin ang Panginoon. So mababasa po natin ang ating verse sa 2 Corinthians 5:17. At sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So ibig sabihin, magmula pa ng ating tanggapin ang Panginoong Yesus, na bago na tayo. Nasa atin na yung pagbabago. Nasa sa atin na kung tayo'y magpapabago. Kaya sabi ko dito, here's the thing. Ang pagbabago po, hindi po yan nakadepende sa ating mga resolutions o sa ating mga pangako, sa ating mga sarili. Hindi yan nakukuha sa pagsasabi na ngayong taon, di na ako magmumura. Biglang di ka na marunong magsalita ng kung ano-ano. Ngayong taon, hindi na ako magbibisyo. Wala na. Di ka na marunong manigarilyo, di ka na marunong uminom. So hindi po ganun ang resolution nag-work. No? Hindi po, porket dineklara mo, mangyayari na kaagad. Sabi dito, New Year, New Me doesn't mean na dahil bagong taon ngayon, magpapatato ako para maiba naman. Magpapatato ako para may maganda namang makita sa akin. New Year, New Me. Bagong taon, nagpapabutas ako ng ilong para mas magmukhang wild naman ako ngayong taon. New Year, New Me, magpapakulay ako ng buhok na as in wala pang may ganon para mag-iba naman yung looks ko. So, hindi po ganon ang konsepto ng New Year, New Me sa ating mga Kristiyano. So, hindi rin porket gumising ka ngayong maaga na, kaya sabihin natin, ang usual na gising mo ay alas 10, ngayong umaga nagising ka ng alas 6, ay sasabihin mo, ay New Year, New Me. Bagong version na ako, hindi po ganun yun nangyayari. Hindi po yun ganun kabilis. Dahil sabi, ang change na nangyayari ay sa loob, hindi sa panlabas. So, tanungin po natin ngayong ang ating mga sarili. Ano po bang gusto ko? O, ikaw, tanungin mo sa sarili mo, ano bang gusto ko maging ngayong 2025? Gusto ko bang mas maging mapagpatawad? Gusto mo bang maging mapagmahal palalo? Gusto mo bang maging mapagbigay? O gusto mo bang mabuhay ng walang stress? Nasa sa atin po lahat ito. It's all up to us kung sisimulan natin ng bagong taon na to ng kakaiba. Dahil decision natin itong lahat. So there are 3 things na part of this year na we need to accept. Sabi ko dito, number 1, there are some things that will never change. May mga bagay na hindi na mababago. Ano po ba yung mga bagay na hindi na mababago? Yung una, sabi ko, time lost. Yung oras na nawala. Words spoken o yung mga salitang nabitawan natin, death o kamatayan, broken trust o nasirang tiwala, and the past o yung nakaraan na. Hindi na po natin ito mababago. Pero if you look back, or if you look at in the biblical context ko sa Genesis 8 verse 22, sabi po doon, hanggat naririto buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi ay hindi mapapatid. Yes, lahat po ng ating mga nabanggit na mga bagay ay pwedeng mga negatibo ang resulta o ang consequences. At kailangan natin harapin kung ano man po yung mga nangyari sa ating mga nakaraan. Pero huwag po natin kakalimutan na mayroon din po tayong Diyos na hindi nagbabago. At higit sa lahat, alam niya kung saan ito papunta, kung anong direksyon nito. Sabi po sa Isaiah 40 verse 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Sabi din po sa Mateo 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sinasabi po sa atin na ating Panginoon na hindi
nagbabago ang mga pangako niya. Hindi siya magbabago. Bakit po? Tingnan po natin, ang oras na lumipas na maaaring marami tayong na-miss na opportunity. Ano po, ngayong taon, marami tayong mga oras na nasayang. Dahil hindi naman po tayo perfecto para every minute ay maging productive tayo. Mga salita na nabitawan natin na maaring nakasakit sa kapwa, pero hindi na natin kayang bawiin pa. Kamatayan na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukuhanin. Tiwala na maaaring magkaayos kayo pagdating ng panahon, pero yung tiwala hindi na mababalik. Magkakaayos lang kayo pero hindi na kayo magiging okay. At ang nakaraan, na kailanman hindi na mababago, pero lesson sa buhay natin para may matutunan po tayo. Pero sabi ko ng Panginoon, teka anak, oo, hindi na mababago kung ano yung nakaraan. Hindi na mababago yung mga pagkakamali mo. Pero yung mga pangako ko sa'yo, hindi din yun nababago. Ang biyaya ko para sa'yo, andyan pa rin sa tabi mo. Nakalaan pa rin para sa'yo dahil mahal kita. So, kung atin pong papababawin pa, ang mga ito po ay nababago at babaguhin tayo. Yung mga pagkakamali natin, lahat may consequences po. Ano po. Pero ang Panginoon sabi niya, hindi siya nagbabago. Dahil kahit gano'n man tayo makulit, gano'n man tayo kasama, gano'n man tayo nagbibingi-bingihan, gano'n man tayo nagbubulag-bulagan, hindi babaguhin ni Lord kung ano yung nakalaan para sa'yo. Hindi babaguhin ni Lord kung ano yung trato niya sa'yo. Di ba hindi yan porket, ikaw makulit ka, sige, minus 10 yung blessings mo sa akin. Hindi po gano'n ang Panginoon. Kahit gano'n tayo kakulit, kahit hindi natin siya sinusunod, yung mga biyayang nakalaan para sa atin, yun pa din po ang nakalaan para sa atin. Hindi po yun mababawasan at hindi magbabago ang Panginoon sa atin. Kaya sabi nga po, season may change us, but God's love never changes. Here's the good news. Jesus came to destroy our past. Dumating ang Panginoon para wasakin ang ating nakaraan. And sabi nga, di ba, we are a new creation, which means the old has passed away. Tapos na. And here we are, a new creation. The new has come. So yes, madami man po tayong mga wrong choices na dumating ngayong 2024. It is done. Tapos na. Nakaraan na. It will never change. Pero sabi, Jesus came to break it all. Tapos na. Napatawad ka na. It is finished. Wala nang yung mga pagkakamali natin itong buong taon na to, tapos na. Kailangan na lang natin ihingi ng tawad at paniwalaan na mahal ako ng Panginoon, malinis na ako. So sabi dito, whatever is holding us na maaaring pangit na nangyari ngayong taon, remember, malaya ka na. Tapos na. Accept God's mercy and grace dahil He is the reason for this season. So sabi po dito, number 2, there are things that only God can change. Ang dami nating struggle sa buhay. Apakadami po nating struggle sa buhay. May mga bagay na akala natin, kaya natin mag-isa. Dahil alam natin sa sarili natin na battle ko to eh. Battle ko to, hindi ko kailangan ng tulong nyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sariling problema ko to. Pero nakalimutan natin na, wait, oo nga pala. Magmula nang tinanggap ko ang Panginoon, di ba dineclare natin doon na ikaw na po ang maging sariling tagapagligtas ng aking buhay. So bakit mo haharapin yung pagsubok mo ng mag-isa? Kung tinanggap mo, kung may tinanggap kang Panginoon na tutulong sa iyo sa bawat oras. Sabi mo dito, actually, kalimitan sa atin lahat ganito. Lahat tayo, iniisip natin na akala natin, kaya natin lahat. We tend to prove something na kayang-kaya natin, natapusin at kayang-kaya natin gawin. Pero in reality, no matter how hard we try, talagang si Lord lang ang may kaya na tumakos na kung ano man ang ating pinagdadaanan at gumawa ng daan. So sabi ko nga po, I will always share my board exam story. Hindi ko po ikakahinga yung nag-board exam po ako nung last year. Ano po? Kasi, di ba, ang topic po natin kasi dito ay
only God can change. That time, so nakwento ko na po ito, babalikan lang po natin, mabilis lang po ano. Ang nakaharap po sa inyo ngayon ay isang tao na hindi mahilig mag-aral. Hindi po yung mag-aral na ano, kasi hanggang ngayon nag-aaral po ako. Ibig sabihin yung hindi mahilig magbasa, hindi mahilig mag-review, hindi mahilig magsumikap. Dahil ang akin lang sa sarili ko, ayokong i-pressure yung sarili ko. Wala man akong medal, okay lang, at least nakagraduate ako. Yun yung aking pinangahawakan. Kasi sa amin dalawa po magkapatid. Siya po ang talagang nag-strive sa pag-aaral. Alam mo, siya po ang may mga medal, may mga recognition. Pero sa akin wala, hindi po ako ganun. Nagkaroon ako ng medal nung nursery. Tapos, etong college na lang, dahil nakatapos ka, so may medal na. Yun lang, dalawa lang. Tapos, the rest, wala na. Yung iba, meron ako ata dyan yung binili ko lang. Para lang sabihin na, ay, medal ako. Pero, yun nga po, ang gusto ko lang sabihin dito, hindi po ako achiever na tao. So, going back to my story. Nung board exam, or nung nagre-review ako for boards, as in, mas madami pang beses na umiyak ako kaysa nagbasa o nag-review ako. As in, iyak lang ako ng iyak. Lord, hindi ko alam kasi hindi ako marunong mag-review eh. Kasi sabi ko kasi hindi ako nag-review. Wala, as in, walang review. Haharap ako sa exam nang hindi ako nag-review. Magbabasa ako konti lang, tapos yun na yun. Then, sa 4 na subject ng exam, yung isa lang ang aking na-master, yung abnormal psychology, yun lang. Tapos, yung isa yung psych stat, yun lang yung parang hirap na hirap ako kasi puro stat siya. Tapos yung the rest, yung dev psych at saka industrial psychology, wala akong idea kung ano yung mga nandun. As in, zero knowledge. Sabi ko sa inyo, 4 na subject, isa ang master, yung isa kalahati lang na medyo palya pa, yung dalawa wala. Then ito na, dumating ang board exam, nag-take ng board exam. I remember, every time na magsasagot ako, Lord, ikaw nagsabi na ito yung sasagot ko Lord, basta, ikaw to ikaw nagsasagot ko. Ganun, nakikipag kasi naka-face mask po ako that time, tas naka-hood akong ganun. So, nagsasalita ako mag-isa, sabi ko, Lord, ikaw nagsabi nito. Habang nanginginig, kasi malamig. Sa Baguio po kasi ako nag-take, so malamig. So, hindi ko, Lord, ikaw naglagay nito basta, Lord, sa'yo to. Lagi ganun. Palagi ko sinasabi na, Lord, ikaw to. Then, every time na matatapos yung exam, bago ko ipasa, nilay heads ko yung answer ko. Bawat isa hinihingi ko kung ganyan. Sabi ko, Lord, alam ko, kaya mong baguhin yung mga sagot ko. Kasi wala akong review Lord, alam ko, kaya mong baguhin yung mga sagot ko. Ikaw lang yung mga kagawa nun, hindi ako. Kung ganun, kung pwede lang yung machine i-dictate yung sagot dun sa ano ko, gawin niyo po, sabi kong gano'n. So, basta, tapos every lunch break, wala akong ibang gagawin. Pagkakain ko, magtatakip lang ako ng hood, ng jacket, tapos nag-pray lang ako. Iyak lang ako ng iyak na, Lord, di ko alam kung ano sasagot ko, di ko alam kung tama yung sagot ko. Andun pa rin yung doubt, pero pinakakatiwala ko sa Panginoon. Sabi ko nga, nung natapos yung board, sabi ko, pumasa man ako o hindi ako pumasa, okay lang Lord, sige, hayaan ko na po. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman ako nag-review So bakit ko sisisihin yung iba? Ay bakit ko sisisihin si Lord kung hindi naman ako nakapasa? Hindi naman ako nag-review. Diba? So, long story short, dumating na yung exam. So sabi ko nga sa inyo, ay doon po pala sa papel na yun, sa papel ng examination, every time na matatapos, nilalagyan ko yun ng declaration. Every time na bago mag-start, ang nirule ko sa sarili ko, lalagay ko dyan yung verse na pinangahawakan. So, yung exam, nilalagay ko dyan, Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Sila nagsasagot na ako, naglalagay pa lang ako ng verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Tapos sa likod, ilalagay ko doon, Gershon Hill, Madrelejos Rebong III, RPM, as firma. Ilalagay ko siya ng gano'n. Para dineclare ko na sa papel, lahat ng papel, sabi ko yung papel na yon, kung pwede lang kuhanin, kasi hindi pwede kuhanin
Kung pwede lang kuhanin yung papel na yun, parang ano na rin po yun eh, parang katuruan. Kasi every number may verses, every number may declaration, papas ako, papas ako. Lagi nakaganon. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako nagsumikap sa pagdidiglo. So, again, to make the long story short, dumating na ang resulta ng board exam. Kaya ako nagulat na si Lord lang ang may kaya. Kasi di ba ano po ang number ni Lord? Di ba 7? 7. So, nagulat ako, lumabas yung result. 77, 74, 74, tapos 75. Lahat 7 na sabi ko. Ha? Paano naging 70 plus to? Kasi yung dalawa, hindi ko na-review. As in, pinapadugo ko lang yung utak ko that time na hindi ko alam ano yung sasagot ko. Kaya sabi ko, Lord, isa tong miracle sa buhay ko. Dito ko napatunayan, totoo yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Totoo yung Diyos na pinaglaanan ko ng pananampalataya ko. Kasi that time wala na eh. Di na ako umaasa na papasa ako dahil alam ko na sa sarili ko, hindi naman ako nagsumikap. Kaya nga po, sabi dito, only God can change. Only God can turn around what seems to be impossible into possible. Kaya nga, mga kapatid, if ever na you are in the part of your life na susuko ka na, o nasa peak ka na ng problema, sabi dito, wait, baka hindi ka pa humihingi ng tulong sa Panginoon. Di ba ano po sabi sa isang tagline ng stoplight? Stop, look, and listen. So, stop. Hinga ka muna. Baka kasi sinasarili mo masyado yung problema mo. Baka kasi sinasarili mo masyado yung pagsubok mo. Look, tumingin ka sa paligid mo. Kasi baka mamaya may binuksan na ang Panginoon na panibagong pintuan para doon ka na pumasok, para mag-continue ka na. Pero hindi mo pa makita-kita. And listen, dahil sobrang distracted mo sa mundo, ang daming binubulong ng kaaway sa'yo, ang daming pinapaisip ng kaaway sa'yo, listen to His voice. Kasi baka mamaya, di mo siya naririnig. Mas maraming bulong ang kaaway. Pero yung bulong ng Panginoon, sobrang powerful dun. Pag yun ang ating pinakinggan. So, dun mo marinig, sabi niya, di kita iiwan, anak. Di kita papabayaan. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi porket nandyan ka, tapos na. Humingi ka lang ng tulong sa Panginoon. So, sabi dito, only God can change kasi we cannot break our own addiction. Hindi yan overnight na mula ngayon, hindi na ako iinom, hindi na ako kakain ng mga pagkain na bawal sa akin. Poof. Okay na, healthy na ako. Hindi po gano'n nag-work, no? Dahil as long as we live, kasama po sa ating buhay yung lust o yung tukso na gawin natin dahil minsan lang naman. Minsan lang naman eh. Diba? Kaya saka na lang magbago, malayo pa naman yung taon. January pa lang naman, may 11 months pa ako para magbago. Pero sabi nga, if you cannot start now, you cannot start tomorrow. Bakit? Kasi kung ngayon pa lang, di mo na mapatunayan sa sarili mo na kaya mo, hindi mo mapatunayan bukas at sa mga susunod na kaya mo din. Kasi ngayon pa lang nag-procrastinate ka na. Ngayon pa lang, isinantabi mo na. Imbis na harapin mo ngayon, bukas na lang. So what do you expect sa mga next months? Ganun lang din mangyayari. Ay, next time na lang ulit. Kaya sabi ko dito, if the Lord led you to this, He'll get you through this. Kung dito ka dinala ng Diyos, alam din niya kung paano kanya ilalabas. Sabi po sa Isaiah 43 verse 19, which is yung verse din natin na ginamit the last time I preached. Sabi po din, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y naganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sabi ko dito, ako ay gagawa. Si Lord ang gagawa. Si Lord kikilos. Kaya, kung nasa season tayo ng buhay natin na parang walang kawala, hold on. Dahil sabi niya, di ba? Ako ang gagawa. Hindi niya sinabi na ikaw ang gumawa ng hakbang. Hindi niya sinabi na ikaw ang magplano sa sarili mong buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako ang kikilos. Number 3,
There are some things only you can change. So kanina, ang pinag-usapan natin, may mga bagay na hindi na mababago, may mga bagay na ang Diyos lang ang kayang magbago, at ngayon po, may mga bagay na tayo lang mismo ang makakapagpabago. So sabi dito, ano ba yung mga bagay na ito na tayo lang ang makakapagpabago? Una, yung attitude natin. Hindi babaguhin ng Diyos yung attitude mo dahil choice mo yan baguhin. Ang Diyos, handa siya baguhin ka kung handa ka din magpabago. Hindi babaguhin ni Lord na, Lord, gawin niyo nga po akong mabait. Ayoko na po nung laging naiirita, naiinis. Then bibigay si Lord ng challenge sa'yo, lalo lang din dumala. Hindi po ganun. Dahil choice mo para i-control mo yung temper mo. Choice mo para i-control mo yung sarili mo. Then sabi dito, ano pa? Ang mga things na only you can change. Number 2 is health. Health. Kalusugan. Ikaw lang makakapagpabago nito. Kaya sabi diba, we pray for our health. Lagi, Lord, bigyan niyo po kami ng healthy life, bigyan niyo po kami ng mahabang buhay. Pero kung ikaw ay patuloy pa din sa pagkain ng mga bawal, o sa mga pag-inom ng mga bawal, o paggawa ng mga nakakasama sa iyong kalusugan, sa iyo pa din nakadepende kung ano ang kahihinapan nito. Ano pa? Kung paano tayo gumastos. Hindi tayo papakialaman ng Diyos sa ating paggastos. Nasa sa'yo yan kung mag-shopping ka na mag-shopping ngayong Pasko, ngayong taon. Diba nasa sa'yo yan kung gagastusin mo lahat ng mga ipon mo o lahat ng mga sweldo mo, sahod mo, nasa sa'yo yan. Hindi yan kukontrolin ng Diyos. Dahil, sabi nga, ang consequence nito, hindi naman favored sa'yo ang consequence nito. Kaya ikaw lang ang may control nito. Hindi responsibilidad ng Diyos yung paggastos mo. Responsibilidad mo yan. And in spiritually speaking, kung ano pa yung mga bagay na tanging tayo lang ang makakapagpabago, ay yung kung paano tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi na po bababa si Lord dito sa ating mundo para siya pa yung maghayag. Dahil binigay na po sa atin yung regalo ng kaligtasan. Nasa sa atin, nasa sayo, kung i-share mo ito sa iba para sa ikakarami ng iglesia. And isa pa po sa mga bagay na tayo lang ang makakapagpabago, na malaking part ng buhay natin ay yung kung paano tayo magsalita. Sino dito yung nasabihan na ng, ay, iba na siya magsalita, ay hindi na siya galit, ay hindi na siya mairitahin, ay hindi na siya nagmumura, ay hindi na siya nagsasalita ng iba-ibang lingwahe. Sino po nasabihan ng gano'n? Amen. So meron po, pag po meron kayong gano'n na nangyari sa buhay nyo, maging proud po kayo. Dahil isa po yung testimony. Testimony po yan ng buhay. Dahil alam niyo po ba kung gaano kahirap baguhin yun? Alam niyo po ba gaano kahirap tanggalin yun sa buhay mo? Yung paggising pa lang, mura ka na agad. Hanggang matapos yung araw, mura din yung bago ka matulog. Diba? Sobrang hirap pong baguhin nun. Hindi yan overnight. Hindi yan isang linggo. Hindi yan isang buwan. Sabi dito, ang dami mong pagdadaanan at pag-a-applyan ng patience para mawala yung pagsasalita mo ng masasakit o masasama na salita. Kaya sabi dito, and the Bible even told us to be responsible to watch the words we say, we spoke. Dahil our mouth has the power of life and death. So kung susumpa tayo sa kapwa natin, totoong naghahayag tayo ng sumpa sa kapwa natin. Naranasan nyo na po ma-degrade yung nasabihan ka, yung pinaka-light ba? Pangit ka, bobo ka, ang hina ng utak mo, nasabihan ako kayo ng gano'n. Sabi dito, that words can scar for life. Yung mga salita na yun, sugat yun kapag ikaw nasabihan ka ng gano'n. And that scar will turn into bitterness. Or later on, magiging part na din siya ng struggle ng buhay natin. Dahil parang nasa sistema mo na siya, lalo na pag lagi ka sinasabihan, ikaw may utak mo eh. Ikaw, wala ka namang alam eh. So pag laki mo, pag may hihingi ng tulong sa'yo, anong sasabihin mo sa kanya pabalik? Wag ako, wala akong alam. Wag ako, di ko naman alam yan, mahina lang ako.
So, yung scar naging bitterness. Sabi po dito, going back, as we are reaching the end of 2024, let's look back. May mga nasabihan kaya ako ng mga ganun. May mga nahusgahan kaya ako ng mga tao na nasabihan ko na, ay, bobo ka naman eh. Ay, wala ka naman alam eh. Ay, nandito ka lang naman. Kung may nasabihan lang po tayo ng ganun, hihingi po natin ng tawad sa Panginoon. At pilitin natin na alisin natin sa sistema natin yung man-down or man-degrade ng tao. Now, let's talk about the things we should leave behind this 2024. Number 1 is the past. Kaya na ba po natin pinag-uusapan na po yung past? Kaya na ba po natin nababanggit yung past? In 2 days, past na lang yung 2024. After 2 days. In 2024, past na. Lipas na. Kasi 2025 na. And everything that happened that year, ay gawin na lang nating lesson para mas maging matalino tayo this 2025 na darating. Sabi ko dito, na part ng ating past ay we should leave our past self. Iwanan daw natin yung dating tayo. Yung nakaraan natin na hindi pa napapabago. Yung nakaraan natin na lumang pagkatao pa rin. Kasi di ba madalas natin narinig yung statement na, ano magagawa ko? Talagang ganito ako. Nabuhay at lumaki ako ganito. Mamamatay ako. Ganito. No. Hindi ka ganyan. Kung sinasabi mo yun, alisin mo yun sa sistema. Hindi ka ganyan dahil you are a new creation. Diba? Nakilala mo na ang Panginoon, nasa sayo na ang Panginoon, hindi ka na yung lumang ikaw. Ikaw na yung bagong ikaw na pinatawad ng Panginoon. Ano pa? Leave behind the past struggles you had this 2024. Alam natin sa sarili natin kung saan tayo mahina. Alam natin sa sarili natin kung saan tayo pwedeng atakihin ng kaaway. At alam din natin na lahat ng ito may consequences. And if you are aware about the outcome na maaaring mangyari, huwag mo na ulitin sa 2025. Kung yung mga nangyari nito 2024, alam mo na, ay, pangit yung kakahinat na nito. Huwag mo na ulitin sa 2025. Huwag mo nang isama papunta sa 2025. Sabi nga, mistakes are made for us to learn and not to be repeated. Yung mga pagkakamali daw natin ay nagawa para may matutunan tayo at hindi para ulitin natin ulit. So number 2 on the things we should leave behind this 2024 is the comparisons with others. Yung pagkukumpara po natin sa iba. Tandaan po natin, wala kang kalaban. Hindi tayo nagpapataasan dito. Hindi tayo nagkukompetensya, hindi tayo nagpapaligsahan. Hindi porket mas matingkad yung lipstick niya, dapat mas matingkad pa yung sayo. Hindi porket mas makapal yung kilay niya, dapat mas makapal yung sayo. Hindi po, wala pong gano'n. Sabi dito, the only reason why each of us are here ay dahil para papurihan ang ating Panginoon. Yun lang, yun at yun lang. Hindi tayo nagpunta sa iglesia para makipagyabangan. Hindi tayo nagpunta sa iglesia para magpasikatan, magpabonggahan. Hindi po. Andito tayo para magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Pero kung ikaw nararanasan mo yun sa sarili mo na, kumbaga parang kinukumpara mo sa sarili mo, hindi mo kalaban yung kaaway mo. Ang kalaban mo yung sarili mo. Kasi in the first place, wala namang balak yung kapwa mo na umusan ka. Wala namang balak yung kapwa mo na mas maging mas presentable siya kaysa sa'yo. Ikaw ang nag-iisip nun na parang tinatalbugan ako na ito. Nasa sa'yo yun. Ibig sabihin, ang kalaban mo ay ang sarili mo. Ang kalaban mo, hindi yung kapwa mo o hindi kung sino man. Ikaw mismo, sarili mo ang kalaban mo. So sabi dito, isama ko na itong iwanan sa pagtatapos ng 2024. So, number 3 on the things we should leave behind this 2024 is our unhealthy habits. Lahat tayo, sa sarili natin, may sarili tayong unhealthy habits. Pwedeng sa pagkain, sa pagtulog, o sa mental like overthinking, like procrastinations, and many more. And it is simply there dahil that is our greatest battle. Dahil kung wala tayong weakness, perfect na tayo. Kung walang weakness, di natin malalaman na malakas tayo. So,
sabi ko, let's break that unhealthy habits. Lagi ko po itong sinasabi ano ko sa mga nakakausap ko. Ang buhay natin ay patanda, hindi pa bata. Kaya kung ikaw ay nasa edad na, huwag mo nang gawin kung ano yung ginagawa ng mga bata. Sabihin natin, na kain ka ng kain ng mga bagay na alam mo namang hindi na healthy. Kung bata ka, okay lang yun kasi bata ka pa naman. Diba? Makulit ka talaga ng bata ka. Pero pagtandaan mo, tas ganun ka pa din, talagang hindi ka aabot ng 2025. Hindi ka aabot ng 2026. Dahil inuunahan mo yung buhay mo, inuunahan mo yung pagkamatay mo. So sabi dito, number 4 on the things we should leave behind this 2024 is our excuses. Yung mga excuses natin, leave all that excuses behind ngayong 2024. Huwag mo nang dalhin sa 2025. Spiritually speaking, let's always say yes to God. May hayo tayo, yes to God. Magbibigay tayo sa bundok, yes to God. Magpupuri tayo sa Panginoon sa Waltermart, yes to God. Lahat yes sa Panginoon. Dapat di tayo nag-no. Dahil ang Panginoon ang may-ari ng ating buhay. Pag may mga kaibigan tayo nagsasabi sa atin na, punta tayo sa ganitong lugar, kakain tayo ng masarap, libre ko, anong sagot natin? Yes. Pagka sinabi ng kaibigan natin na, punta tayo sa, sabi natin, Enchanted Kingdom. Mamamasyal tayo, lilibre ko lahat, wala kang sagot, ang sagot natin? Yes. Pero pag sinabi ng ating kapwa Kristiyano na, punta tayo sa church. Simba tayo ngayong linggo. Anong sagot? Diba? May iba hindi na makasagot. Kasi nga, mahirap sumunod sa Panginoon. Mahirap sumunod sa Panginoon lalo na kung hindi ka naman seryoso sa paglilingkod. Kaya sabi ko dito, meron pa po, sabi dito, tara ikaw magpakanta o kaya gumanak ka sa isang gawain natin. Anong sagot? Diba sinasabi, kasi hindi ko kaya kasi masakit na lamunan ko. Diba? Yun ang mga sagot na, si ano na lang, si ganito na lang, kasi ako naman last time si ganito na lang. So, may rason din na maaaring hindi natin sinasabi, pero nasa isip natin, alam niyo po kung ano yun, yung sinasabi natin sa sarili natin na, dahil ayaw mo gumanap, sasabihin mo sa sarili mo na, kasi konti lang yung tao. Kaya, di na lang ako gaganap. Na lang, di man natin sabihin literal. Pero alam natin, at alam ko, kasi nakakabasa ako ng tao. Nakakabasa po ako ng tao. Lalo na pagkatingnan kita sa mata, gumaganon. Pumapasok po, tapos naiintindihan ko, okay. Pero hindi ko na ilalabas yun. Pero sinasabi ko po sa inyo, kung gano'n ang reason mo, na, konti lang naman yung tao, wag na wag po natin i-reason yun sa Panginoon. Ano po? Dahil, sabi ko dito, itong excuse na ito ang pinakapangit, lalo na po sa harap ng Panginoon. Pinakapangit, lalo na po sa harap ng Panginoon. Di na po ako lalayo sa example kung bakit ko po nasasabi na kaya kong basahin ang isang taong ganun. Kasi ako sa sarili ko, ganun ako dati. At salamat sa Panginoon na wala yun. Kukwento ko lang po. Noon po kasi, nung hindi ko masyadong katanda, every time na gaganap po ako, or sigari mag-special number, or tutugtog sa ibang lugar, kapag kapunti yung tao, hindi ko gagawin yung best ko. Kapag ako yung special number, kasi alam ko yung Sunday na yun, konti lang yung tao, hindi ko pipiliin yung best song. Kasi alam ko sa sarili ko, konti lang naman tao, konti lang makaka-appreciate. And, na-realize ko na hindi na pala ako sa Panginoon naglilingkod. Hindi na pala ako kay Lord nag-aalay. Sa tao na pala ako tumitingin para masabi na, para marami ang maka-appreciate, para marami ang maka-relate. So, kumbaga ang iniisip ko yung iba, hindi ang Panginoon, which is mali at salamat sa Panginoon dahil nawala yun. Dahil sinabi ko kay Lord, Lord, sorry. Kasi nakuha ko na pala yung glory mo. Na
iniisip ko pala yung sarili ko. Hindi ko na iniisip yung sa'yo dapat ako naglilingkod. Hindi ko naisip na dapat sa'yo ko binibigay. So, sabi dito, may tao o wala, our praises belongs to Him. May tao o wala, sa Kanya lang tayo maglilingkod. Dahil siya ang source kung bakit ka marunong kumanta, kung bakit ka marunong sumayaw, kung bakit ka marunong magsalita, at kung bakit marunong kang mag-share ng gospel. Kay Lord lahat yun. Wala tayong kukuhanin na kahit katiting na glory kay Lord. Dahil kay Lord lahat natin ibabalik yun. Kaya sabi ko dito, number 5, on the things we should leave behind this 2024 is our clutters. Clutters. So we should leave our clutters behind this 2024. Sino po dito yung mahilig mag-declutter? Yung pagka hindi niya nagagamitin yung isang bagay, itatapon niya na po o ipapamigay. May mga ganun po pa dito. So, umamin. Hindi po namin kukuhanin. So, madami pong ganun na tao. Pero ang most common po, bilang Pinoy, ang pag-hoarding. Ito yung bili tayo ng bili o kuha tayo ng kuha ng isang bagay na di naman natin gagamitin, pero nandun lang siya without any reasons. Kasi baka iniisip natin na baka sa susunod na taon o next time, baka magamit ko din. So, hoarding. Pero we are talking about clutters. Sabi nga po, ang Pilipinas ang number 1 na tagapulot ng mga bansa. Ay, tagapulot ng basura ng bawat bansa. Diba? Kaya po tayo may mga ukay, kaya tayo may mga surplus, ganyan. So, sa clutter po, kung sinabi natin clutter, different po ito sa hoarding. Ano po? Ang hoarding po ay isang mental disorder. Part po siya ng OCD. So, familiar po ba kayo sa OCD? Ito yung mga OC, tinatawag ano po. So, part siya ng OCD ang hoarding. Ngayon po, sabi si clutter, meron kang, you have a lot that you need, pero hindi siya organized, hindi siya malinis, hindi siya maayos, pero kailangan mo siya. So, ito yung clutter. Pero, in spiritual speaking, sabi dito, these clutters, kailangan natin itong tanggalin. Kailangan natin itong iwanan ngayong 2024 para hindi natin siya dala sa 2025. And, para kasi siyang mga baggage, yung clutters na to. So, alam na natin sa sarili natin kung ano ba yung mga bagay na mga dapat hindi na natin dalhin pa sa 2025. Sabi po dito, pwedeng unresolved guilt or shame, which is yung pag-hold natin into our past mistakes instead of seeking forgiveness and letting it go. Also, dwelling sa mga kasalanan na naihingi mo na ng kapatawaran, pero prevents you to have spiritual peace dahil di mo ma-let go kahit nahingi mo na ng kapatawaran. So, let's live this. Ano pa? Worldly attachment. We have been saved already. Sabi, be the light of the world. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Stop pretending like everyone else. Hindi mo kailangan patunayan sarili mo sa iba. Hindi mo kailangan gawin ang lahat para mag-please ang ibang tao. Hindi mo kailangan baguhin sarili mo para mahalin ka nila. Kung ayaw nila sa'yo, hindi sila para sa'yo. Kung ayaw nila sa'yo, mahalin mo pa rin sila. At ikaw ang maging susi ng kaligtasan nila. So sabi mo dito, ano pa? Business and distraction. Leave it all behind. Di ba minsan, mas madami tayo mag-cellphone kaysa mag-pray? Ang pati-cellphone, nakukuha natin ng 5 hours nung nakaupo. Pero sa pagpe-pray, na 5 to 10 minutes, nakahiga. Hindi natin kayang isakripisyo yung pagpe-pray ng 5 to 10 minutes or 20 minutes nang nakaluhod o kahit man lang nakaupo ka bilang pagganang. Pero yung pagsi-cellphone, may mga nakaganyan pa, may nakataas pa yung paa, naka-T4, 5 hours na tagalan mo mag-cellphone. Pero 5 to 10 minutes na pagpe-pray, hindi mo matagalan. So leave it all behind. Kasi dapat sa Panginoon ka nag-aalay, sa Panginoon ka nagpe-pray. So dapat mas matagal or dapat may sacrifice yung para sa Panginoon. So
ano po ang isang part ng business and distraction? Ito yung pagkuha natin ng araw ng Panginoon sa Kanya. The Lord has given us 6 days already. Sa'yo na yung 6 days mo. Ganon kabuti ang Panginoon. Hindi niya sinabi na akin yung 6 days, sa'yo yung 1 day. Ang sabi ng Panginoon, sa'yo yung 6 days, akin yung isang araw, which is the Sunday. Tapos, kukuhanin pa natin. Sabi, pag kinukuha mo ang Sunday sa Panginoon, do not expect blessings from it. Kasi di ba, sa isang, kung may trabahante ka, yung mga trabahante mo, masisipag, mayroon doon isang masipag, na lagi nagpapakita, kahit may sakit, papasok siya, kahit may problema siya, nandun siya. Tapos meron naman yung mga trabahante mo na laging wala, minsan, nag-undertime pa. Di ba, pagdating ng sabihin natin, Christmas, bibigay ka ng mga bonus. Ang bibigyan mo ng mas malaking bonus, yung nagsusumikap, yung determinado sa trabaho niya. Kasi mas naluguran mo siya kaysa dun sa absent, yung nag-undertime pa. So, ganun din po sa Panginoon. Huwag mo i-expect na unahin ka niya kung hindi mo siya kayang unahin. Huwag kang mag-expect na uunahin ka niya sa pagpapagaling kung di mo din siya inuuna na tawagin. Huwag mo siyang i-expect na ikaw ang unahin niya sa mga blessings, sa mga pagpapala, kung ikaw din mismo hindi mo siya kayang sundin o hindi mo kayang sundin yung utos niya na nilaan para sa atin. So sabi ko dito, as we are closing this 2024, ang dami natin mga baggages na baka hindi naman na talaga natin kailangan dalhin pa sa 2025. Ano po, iwan na po natin. Kasi baka ito pa ang maging cost para mag-cycle na ulit yung 2024 sa 2025. Kumbaga, ang mangyayari, kung ano ka ng 2024, yun lang din yung 2025 mo. So, leave the baggages na hindi naman na kailangan. Yung mga nandyan lang, kailangan hindi na. Huwag natin dalhin. Diba, kahit sa pagbabakasyon natin, pagbabakasyon ka ng isang araw, ilang underwear ang dadalhin mo? 4? Bakit? Every minute ka maliligo? Hindi. Diba? Ang dadalhin mo lang, kung ilan lang ang kailangan, hindi ka sobra doon. Magdadala ka ng damit, isang araw ka lang magbabakasyon, ang dala mo yung buong wardrobe. Hindi ko ganun. So, in this 2025, yung mga hindi naman kailangan dalhin, huwag natin dalhin. Huwag natin, dahil lalo na yung mga nakaka-apekto sa atin, lalo na yung nakakasira ng buhay natin, huwag na po natin dalhin. So, in 2025, let us, number 1, protect your mind. Sabi dito, our brain is the most powerful part of our body. Di ba yan nga po ang iniingatan sa pagmumotor? Kasi kapag ikaw ay na-aksidente, tapos wala kang helmet, tumama yung ulo, pwede ka ma-comatose. Pwede ka ma-paralyze. Bakit? Kasi siya yung pinaka-powerful sa lahat, yung ating brain. Ano po? Siya ang nag-control kung paano ka gumalaw, kung paano ka magsalita, kung paano ka makipag-usap o kumain, lahat yan sa utak ng gagaling. Kaya pag na-damage ang ating brain, damage na yung system natin. So, ganoon din po sa ating spiritual life. Ano po? Yung kailangan natin ingatan yung ating pag-iisip. Kasi, dyan lang ang way ng kaaway para madaya tayo. Ito lang ang way ng kaaway para matalo tayo. Diba? Konting bulong lang yan. Hindi mo kaya yan. Ngayong 2025, pangit yung taon na yan para sa'yo. Isang ganun lang, isang negative lang na pumasok dyan. Dala-dala mo yan buong taon. Kaya sabi, protect our mind. Kasi every day is a battlefield. May battle sa trabaho, battle sa school, battle sa tahanan, at battle sa paligid. So, protect your mind every single day. Dahil sabi ko nga po, tayo mga Kristiyano, ang target ng kaaway dahil ayaw niya na lumigaya tayo sa Panginoon. Ayaw niya na maligtas tayo, ayaw niya na magkaroon tayo ng magandang buhay. Lagi po niyo yung tatandaan. And in 2025, we must, number 2, follow Him more. Each of us may think na baka si Lord naman talaga pinafollow.
Di ba? Pwedeng isipin mo, pwedeng ngayon iniisip mo na si Lord ang pina-follow mo. Pero in reality, we are following ourselves. We are following our desires and we are searching for our own purpose instead of searching for God's purpose. Sabi dito, pag hinabol mo yung anino mo, hindi mo siya maaabutan. Hindi mo maaabutan yung anino mo. Pero pag hinabol mo yung ilaw, yung anino ang humahabol sa iyo. Ganyan din po sa spiritual speaking. Pag hinabol mo yung purpose mo, hindi ka masasatisfy. Kasi dapat mas better. Dapat mas best. Dapat mas maging magaling ako. Dapat mas pagbutihin ko. Pero pag ang presensya ng Panginoon ang hinanap mo, purpose will follow. Di mo na kailangan hanapin yung purpose mo. Dahil si Lord mismo nakakaalam ng purpose mo. So sabi dito, seek the one who knows and holds your future. Seek the one who knows your purpose. Hindi mo kailangan alamin kung ano ang purpose ko, ba't ako nandito? Ba't ako nasa mundo na to? Bakit nandito ako sa trabaho na to? Bakit ganito lang ang kinikita ko? Hindi mo kailangan hanapin yun. Hanapin mo ang Panginoon. In number 3, in 2025, we must fix our eyes on Him. Pag tumingin tayo sa salamin, ano nakikita natin? Sarili natin at yung nasa likod. So, baka kasi yung salamin nakaharang. Diba lakad tayo ng lakad, ang nakikita natin yung sarili natin, nakikita natin yung nasa likod natin, hindi natin nakikita kung ano yung nasa harap. Kaya baka hindi natin alam, baka mahuhulog na pala tayo. Hindi natin alam, baka wrong way na pala tayo. Kaya sabi dito, focus on what is in front of you. Put the mirror down. Ibaba mo yung salamin. Kasi baka nakafocus ka na lang sa sarili mo. Nakafocus ka na lang kung ano yung nasa likod. Diba yan din po ang isang rule ba? Nung sinabi din sa asawa ni Lot at kay Lot nung tumatakas sila sa Sodoma at Gomorrah, di ba masabi lang, huwag kang lilingon. Isa lang ang sinabi, huwag kang lilingon. Pero si Mrs. Lot, di ba? Siguro chismosa siya. Kasi gano'n yung mga chismosa. Di ba? Lilingon pang gano'n. Na baka kasi may kwento pa dun baka may na-miss ako. So baka siguro, hindi natin alam dahil hindi naman siya describe doon. Pero ina-assume ko na baka chismosa siya. Kaya siya nag-look back. So, ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, tinuturo na sa atin na huwag mag-look back. At hanggang ngayon, yung Old Testament, buhay pa rin yun sa atin. And same to our spiritual life. Let's not look back kung ano yung past mistakes mo. Let's not look back kung ano yung mga nagawa mong mga pangit. Let's not look back, lalo na pag nahingi natin ng tawad sa Panginoon. Accept His forgiveness. So number 4, sabi dito, and halos patapos na rin po. Number 4 is find joy in New Year. Whenever we are asked na humingi ng joy, sabi mo ito, paano ko put into words? Whenever we ask for joy, do you think na ibibigay sa iyo ng Panginoon ng biglaan? Pag ba nag-ask tayo ng joy sa Panginoon, ibibigay niya ba ng isang ganyan lang? O yan, may joy ka na. Hindi po. Hindi po ganun ang Panginoon magbigay ng joy. He'll give you something ugly. He'll give you something unorganized or disorganized. He'll give you something not that pretty. And you must find joy in it. Ganun ang Panginoon mag-work. Hindi ka na bibigyan ng isang bagsakan na joy. Hindi. Bibigyan ka niya ng pagsubok. Ikaw ang humanap ng joy sa pagsubok na yun. Bibigyan ka niya ng problema. Ikaw ang humanap ng joy sa problema na yun. So that's the difference between the world's happiness versus the Lord's joy. May nabasa po ako sa isang libro. Sabi doon, malalaman mo daw kung kay Lord galing yun o sa mundo, sa kaaway. Dahil God doesn't give you anything
away that easily. Walang binibigay ang Panginoon ng mabilisan. Dahil gusto niya laging may challenge. Look at Abraham. Nung binigay ni Lord si Isaac kay Abraham, kala nyo doon lang natapos. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin anak ko, iaray mo sa akin anak ko. Dahil gusto niya laging may challenge. Unlike sa world, na bibigyan ka ng world ng happiness in an instant. Pwedeng pera, pwedeng gadget, we don't know. Pero sabi ko nga, sa mundo, saglitan lang, kaya ko niyang bigyan ng happiness. Tapos, yun na, maligaya ka na lang, di mo alam, wala ka na sa Panginoon. And sabi ko dito, kaya nga in the end, doon natin masasabi na all things work together for good. Di ba pinagdaanan natin itong pangit na pangyayari? Tapos hindi end, Lord, kaya pala, ang dami ko pang pinagdaanan. Doon lang tayo nakakapagpasalamat. Sabi dito, but in perfect time, in perfect phase, with no delays, it might be a delay for us. But it is an exact direction from God. So, may we found peace, love, and joy this coming 2025. Happy New Year po sa ating lahat.